Beijing Leia. Huwag na natin, hayaan na natin yung mga nakaraang People Power Revolution. It happened 38 years ago. Mga patay na yung ating mga bayani. At tayo naman ngayon ang nabubuhay na handang magpakabayani dahil sa ating bansa. Tayo ang tinatawag ng panahon ngayon. Tayo ang inahamon ng sitwasyon natin ngayon sa bansang ito. Kailangan tumindig tayo at ipaglaban ng ating bansa. Ramdamin po ninyo kayong mga nagko-comment. Ang antas ng kabuhayan ninyo ngayon, 600 pesos na minimum wage. Masayang-masaya na kayo. Ayuda na 500 pesos, masayang-masaya na kayo. Ano ba naman kayo? Ha? Ginagawang chipipay tayo nitong mga hinayupak na ito. Chipipay! Yan ang tawag ko sa inyo. Kayong mga walang pagmamahal sa sariling bayan na nasisiyahan sa mga ayudang iyan. Yung ako po ay, sabi ko nga, ipinanganak ako. Ipinanganak po ako 1960. I am 65 years old. The fruitful years of my life, I have been paying taxes to this government. Even up to now. Pumunta ako ng Jollibee, KFC, McDonald's, 12% VAT. Wala akong ligtas. Magpagasolina ako, andyan yung excise tax. Uminom ako ng konti, andyan yung punyetang tax kung ano-ano. Wala tayong ligtas, mga kababayan. Wala tayong ligtas. Yan lang sabihin ko sa inyo, kayong mga nagko-komentaryo. Hindi nyo lang yan nararamdaman. Akala nyo 12% VAT lang yan. Ipunin nyo yan sa isang araw. We are 110 million Filipinos. Ha? Isang araw, kung ilan ang kumakain, ilan ang nagko-grocery. Lahat yan pasok sa ating kabandang bayan. Ang problema, saan nila dinadala yung mga perang yan? Yan ay winawaldas nila. Kinukurakot nila. Tingnan nyo na lang yung budget ng 2025. Ang daming mga nakita na puna na mga katiwalian sa budget 2025. Hindi lang po ako ang nagsasalita. Kung hindi, mabanggit ko man lang dito si dating Yusek ng Department of Finance, si Professor Shelo Magno. Isang eksperto, isang ekonomista na nagtrabaho sa gobyerno sa Department of Finance. Alam niya ang budget. Oh, yan po. Yan po ang mga patunay. Maraming patunay. Pero kayong mga kababayan ko, kayo yaya yung mga nagbubulag-bulaga, nagbibingi-bingihan. O hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa inyo, aba. Ipaglaban po natin ng ating bansa. Yes, I am a Roman Catholic. I am a devout Roman Catholic and every Sunday I hear Mass. Okay? I pray every night and every morning when I wake up. At least I say thank you na nakarating ako ng 65 years old. Ang ikinagagalit ko lamang ngayong araw na ito ay ganito tayo. Ganito tayo na nakikipaglaban at ang ating mga kababayan ay walang pakialam. Busy tayong lahat sa kung ano-ano mga pinagagawa natin. Pero pagdating sa pagmamahal sa bayan, that is the number one priority. Or shall I say the second priority, because the first priority is the love of God. But it follows, if you love God, then you should love your country. Kahit na ano pang trabaho yan, pag ikaw ay tinatawag na ng iyong inang bayan, aba ipaglaban mo naman ang iyong inang bayan. Dahil dito kayo pinanganak. Wala kang pupuntahan pag nawala ka dito sa bansang ito. Ito nga, sinasakop na tayo ng China. Oh. Alam mo, pag nangyari yan, sino bang lalaban dyan? Ako, ikaw, tayong lahat. Mamamatay tayong lahat sa paglaban dito sa bansa natin ito. Milyon-milyon ang mamamatay. Oh, budget 2025. Pirmado na ni Bongbong Marcos. Yan po ang tinatawag na budget. Is approved without thinking. Approved by BBM without thinking. Yung GA 2025. At huwag kayong makalala. Dahil magsasampa kami ng kaso sa Supreme Court. Questioning the constitutionality of that fucking budget. Sir. We will exhaust all legal remedies. Ano akala ninyo? Di ba sabi ninyo, gawin natin ang batas. Sundin natin ang batas. Sundin natin ang proseso. Okay, magkita tayo sa Supreme Court. Tingnan natin kung lulusot ang punyetang budget na yan na maraming mga blanco. Ginaya ninyo.
mandarayan ako sa eleksyon, mandarayan ako sa budget. Naniniwala po ako na yun na nga, sindikato ang gobyerno natin ngayon. The executive department, headed by the president, and then the judiciary, headed by the Chief Justice of the Supreme Court, and the legislative, headed by Congress, Representative, and Senate President. Lahat po sila ay nagkakasabwat. Walang panalo ang bayan ngayon dahil sindikato ang nagpapatakbo ng bayan natin ngayon. Yan po, magkakasabwat sila. Biruin ninyo, 6.35 trillion ang budget daw. 6.35 trillion. At kung hindi ako nagkakamali, 40% dyan ay gagamitin para lang pambayad sa 13 trillion na utang. Punyeta, yan ang tinatawag na kinikisa tayo sa ating sariling mantika. Bago lang din, pre. Ha? Mangungutang para pambayad sa utang. Nakita ko lang. Hindi nababawasan ang utang. Sinabihan ako ni Alvin. Ganyan ang katarantado na pinagagawa ng gobyerno natin ngayon. Kaya ako galit na galit. At kayong mga kababayan ko, sana'y maintindihan nyo yan at ilagay ninyo sa inyong isip at ubuso. Dahil niloloko po tayo. Huwag tayong magpaloko. Tama na. Sobra na. Jit, naalala ko nga po. So sir, tungkol po doon sa estate tax, since kayo po ay pinaglalaban nyo po yung karapatan ng bayan, ano po yung magagawa ninyo na sa ngayon siya na po yung presidente? Until now, hindi pa po nababayaran yung Yun na estate nga tax. po. Katulad yan. Mabuti na banggit mo yan. That is a very good question about the estate tax. Marcos estate tax worth more than 200 billion. Until up to now, not paid. Not even a single cent. More than 25 years na delinquent yung hayop na yan. Ha? Isipin nyo na lang yung lost opportunities na nawawala dahil sa 200 billion na yan na hindi pinabayaran sa ating kaban ng bayan. Meron na pong final decision ng Supreme Court dyan. They have to pay the estate tax, but they are refusing to pay. Kaya nga po yan, sinasabi ko, tayo na pong mamamayan ang kinakailangan kumilos para masolusyonan ang mga nangyayaring ito. Eh doon po sa bicameral budget po na pinagmitingan po nila sir, ano rin po kayang magiging action ng Supreme Court doon sa mga pumirma? Yun na nga po, yung BICAM na yan, yung budget na yan ng 2025, we will be filing a case with the Supreme Court. So aside from questioning. president, may kaso din po yung mga pumirma na ano po? Depende po yan sa findings ng Supreme Court. Pero ang ano natin dyan, ang pinakamahalaga dyan, ma-invalidate mo na yung budget na yan. Dahil hitik na hitik sa corruption. Mahal lang Sa gamot totoo lang mga kababayan, ikamamatay ko na ang pakikipaglaban kong ito para sa bayan natin. I am 65 years old and I have no more regret with my life. I am now just fighting for my country because this is my country and I will fight for it until I die. Yan po ang mensahe ko sa inyo mga kababayan. Ilaban natin ang ating bansa. Thank you po.